na lamang ng Bernie Paking painting na ito na may laking 8 by 10 feet. Pinaliwanag ba niya sa'yo? Bakit ito, Achilles? No, wala. Walang paliwanag. Walang paliwanag. Walang paliwanag kung ano yun. Usually, yung mga artists, parang self-expression ko yan eh. Kung ipaliwanag ko sa'yo, baka hindi mo rin maintindihan. So, it's his work. So, My goodness. Magkano ito? Pwede ba malaman? Wag. Wag na. Baka himatayin ako dito. Baka himatayin ako pag nalaman ko yung presyo. Ang sa akin, si Bernie is one of our Filipino painters na mahusay din. So, we admire his work. Ngayon, kung magpa-commission kami, bahala ka na, Bernie. Mas alam mo yan. Hindi man siya nagpipinta. Talagang nakahiligan daw ni Jay ang pangungulekta ng painting. Ito ang unang painting na kanyang binili nung binata pa siya. Gawa ito ni CJ Cañedo sa halagang 22,000 pesos noon. Halos lahat ng paintings ni Jay ay gawa ng contemporary Filipino artists. Sino mo to? Anak Pawis. Sino naman to? Cordero, 2005. Ang title nito, Crocodile Milk. Crocodile Milk? Oo. Kung anong relasyon ng title at yung piyesa, Huwag na natin tanungin. Talagang medyo mahirap ispelengin itong artwork na ito. Pero ako, tingin ko, mahalaga siya in such a way na may isang museum na lumapit sa aming mag-asawa, ang Haida Museum of Art sa Australia. Isinama nila itong piyesang ito dun sa kanilang traveling show sa Australia. So, hiniram sa'yo? Hiniram sa akin for 1 year. At sila ang sumulat, sila ang kumuha. So, sa akin, tingin ko... It must be really, valuable. I think, yan parang representation ng gawa ni Louis na parang nagugustuhan nilang i-exhibit. Lito lapid pa. Biruin mo. Senador, Australia pa ang nanghiram sa'yo. Well, naiintindihan ba nila yung anak Pawis? Hindi. Diba? Malamang, tita. Pero, fantastic. Dito sa bahay ni Jay, hindi basta-bastang still life o abstract painting ang nakasabit. Ay, naku, ano ba ito? Jay, you need to explain. Naku. Ba't ganyan yan? Diyan tayo masisira kung paano explain yung artwork. But this is by Manuel Ocampo. Manuel Ocampo. Okay. Oo, si Manuel Ocampo, isa sa mga pintor natin na nanirahan ng matagal sa Amerika. Sa abroad? Okay. At nakilala din sa abroad ang kanyang mga obra, no? Sa Amerika, sa Europa, especially sa Spain at Germany. At nakilala siya sa mga medyo shocking na makukonsidera yung mga imahe, no? Mga simbolismo na minsan may tuturing offensive sa ibang kultura. But it's his expression, no? Siguro may sinasabi siya about modern art. I don't know. I don't want to, explain it for the artist, but I really like this work. 4 na taon kong niligawan ito dun sa binilan ko. Talaga? Sa labas, makikita ang isa pang building na nakadugtong sa bahay. Ang itaas nito ay ang study room ng mga anak na mag-asawa, kung saan nag-aaral at gumagawa ng assignment ang kanilang anak na si Luis. Nasa ibaba naman ay ang opisina ni Jay. Ito naman yung bahagi ng bahay kung saan ginagawa kong opisina. Kumbaga, dito ako nagsusulat ng mga documentaries. Pag kailangan gumawa ng script na magdamagan, kung may kailangan akong basahin. So, ito parang office table ko. And ang mga kasama ko sa opisina, itong mga nakakatakot na mga kaibigan ko. Bukod sa paintings, itong mga keiju o Japanese soft vinyl toys ang isa pang kinahihiligang kolektahin ni Jay. Gaya ng kanyang kakaibang taste sa art, ganun din sa malahalimaw na laruang ito. Ang appeal sa akin ng Japanese soft vinyl ay yung sense of history ng mga artist. Mula dun sa paggawa, yung traditional na paggawa ng mga laruan, simula pa nung Godzilla toys ng 70s, hanggang dun sa kanilang bahagi ng kultura ng mga Hapon, makikita natin pati yung mga damit, estilo ng damit, at yung kanilang mga folklore na incorporate sa paglikha ng mga laruan. One of a kind daw ang bawat isang piraso ng mga laruang ito at pinapaship pa mula Japan.
Kaya naman ang presyo ng bawat isa, inaabot ng $100. Siguro, paborito kong artist na gumagawa ng Japanese soft vinyl toys. Itong si Anraku Ansaku. Ito yung gawa niya, mula dito hanggang dito. Yan, siya gumawa niyan. Siya ang, ibig sabihin siya ang gumawa, siya ang nagdisenyo, ginuhit niya muna yan, tapos in-sculpt niya. Okay, gumawa siya ng prototype, in-sculpt niya. Tapos siya nag-isip kung anong kulay ang gagamitin, kung gaano kalaki, kung ilan ang kanyang gagawin. Dito naman makikita rin ang koleksyon ni Jay ng vinyl records at ang dulot daw nito sa kanya, hindi basta pampalipas oras lamang. Kung pag-aaralan ko kung saan ko hinugot yung pagkagusto ko sa mga ganitong bagay, sa art, sa mga street art toys, sa mga sculptures, sa mga kung ano-anong may kinalaman sa sining. Siguro, isa dun sa pinaka-ugat nito yung music. Pagkahilig ko sa music. Nung high school pa ako, nagkokolekta na ako ng mga cassette tapes at mga plaka ng iba't ibang musicians. Siguro ito. Itong plakang to, itong grupong to, itong The Specials, isa sa mga paborito kong grupo. Ang music nila ay yung ska. Sumikat sila ng gusto nung early part ng 80s. Yung tinatawag na ska revival. Ito, kilala to ng mga Jeprox nung 70s, yung Anak Bayan. Si Edmond Fortuno, banda niya itong Anak Bayan. Liban sa kanyang kaiju at vinyl records collection, nakatago rin daw dito ang kanyang prized possessions. Ang dalawa sa mga award na kanyang natanggap.